Isang doktor ang nakatuklas at nagsagawa ng operasyon sa isang batang babae na natagpuan niyang sugatan sa kalye. Pagkatapos, nang siya ay umuwi at binuksan ang telebisyon, siya ay nagulat nang makita ang larawan ng bata sa isang balita. Halos 8:00 ng gabi nang umalis si James sa ospital. Ang lungsod ay nababalot sa tahimik na kapaligiran. Paminsan-minsan lang, may maririnig na ingay mula sa isang malayong sasakyan na sumisira sa katahimikan. Inayos niya ang kanyang backpack, ramdam ang bigat ng araw sa kanyang mga balikat, at sinimulan ang kanyang paglalakad pauwi. Ang paglalakad na ito ay isang mahalagang ritual para sa kanya, isang pagkakataon para mag-relax at magmuni-muni sa kanyang narating. Si James, kahit 28 taong gulang pa lamang, ay marami nang naabot sa kanyang karera bilang doktor. Mula noong bata pa siya, ninais na niyang maging doktor, isang pangarap na buong puso niyang sinuportahan ng kanyang ina, si Kelly, sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Namatay si Kelly sa sakit sa bato, 10 taon na ang nakakaraan, hindi nagamot sa tamang oras. Ang kanyang pagkamatay ay isang malalim na kawalan, ngunit ito ang nagtulak sa kanya upang magpursigi sa kanyang pag-aaral, layuning maging isang mahusay na siruhano na makakapigil sa iba sa pagdanas ng kapalaran ng kanyang ina. Habang siya ay naglalakad, inalala ni James si Kelly at ang mga pangarap na kanyang inalagaan para sa kanya, na antala ang kanyang mga iniisip nang makita niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa bangketa sa tabi ng isang parke. Nilapitan niya ito at napansin ang isang batang babae, mga 9 na taong gulang na umiiyak, hawak ang kanyang braso na mukhang nasasaktan. Agad na kumilos ang kanyang instinto bilang doktor. "Hello, ako si James. Ayos ka lang ba?" Tanong niya, yumuko sa tabi niya. "Masakit ang braso ko," sabi ng bata sa pagitan ng kanyang mga luha. "Ako si Serena," dagdag niya. Mabilis na sinuri ni James ang braso ni Serena at nalaman na ito ay bali. Nakita ang pangangailangan, sinabi niya, "Dadalhin kita sa ospital, Serena. Ayos lang ba sa'yo yun?" Tumango si Serena at dahan-dahang inangat siya ni James papunta sa kanyang kotse. Kahit ilang blok lang ang ospital, tila walang katapusan ang biyahe para kay Serena. Mahigpit na hinahawakan ng kanyang braso, sinusubukang maibsan ang sakit. Pagdating nila sa ospital, inihatid ni James si Serena sa emergency department at humiling ng agarang x-ray. Habang naghihintay, pinatahan niya ito sa pamamagitan ng pagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya na maging doktor. Kinumpirma ng x-ray ang kanyang paunang diagnosis, bali nga ang braso ni Serena at kailangan ng operasyon. Ang punong siruhano si Mr. Cohen ay wala na naglagay kay James sa isang mahirap na posisyon. Kahit pa simple ang proseso, ang pagpapatuloy ng walang pahintulot ni Mr. Cohen ay mapanganib. Gayunpaman, naantig sa paghihirap ni Serena at sa kanyang pangako na tulungan ang nangangailangan, nagpasya si James na ituloy ang operasyon. "Malalampasan natin ito ng magkasama, Serena. Pangako, magiging maayos ka," pagtiyak niya. Ang operasyon ay matagumpay na natapos ng mababa ang panganib gamit ang lokal na pampamanhid. Pagkatapos ng operasyon, nang ang kanyang braso ay matibay nang nakagayak sa isang cast, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Serena. Ngunit alam ni James ang mga komplikasyon na darating. Hindi nagbigay si Serena ng bayad o nakumpleto ang lahat ng kinakailangang medikal na pagsusuri. "Serena, kailangan na nating umuwi ngayon. Hindi opsyonang manatili sa ospital," paliwanag niya. "Pero kailangan kong umuwi. Mag-aalala ang nanay ko," sagot ni Serena, ang kanyang mga matay puno ng bagong luha. "Aayusin natin ito ng magkasama, okay?" pagtiyak ni James.
Pagbalik sa kanyang apartment, sinubukan ni James na mangalap ng higit pang detalye tungkol sa tirahan ni Serena o isang contact number, ngunit ang sakit at trauma mula sa insidente ay nagpaulap sa kanyang alaala. Huwag kang mag-alala, Serena. Magpahinga muna tayo ngayon. Aayusin natin ang lahat bukas, sabi niya. Inihiga siya sa sofa at tinakpan ng kumot. Habang si Serena ay nakatulog, umupo si James sa kanyang upuan, labis na naapektuhan ng mga pangyayari sa araw na iyon. Napuno ang kanyang isipan ng mga emosyon, timbangin ang pag-aalala para kay Serena sa mga alalahanin tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang desisyon sa ospital. Sa kabila ng mga hamong inaasahan niya, wala siyang pinagsisisihan sa pagtulong sa batang babae. Habang tinitingnan si Serena, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na mabuhay ayon sa pamana ng kanyang ina na tumulong sa nangangailangan. Nang magsimula na lang magliwanag ang kalangitan, bumangon si James mula sa isang hindi mapakaling pagtulog. Mabilis siyang gumawa ng kape para sa kanyang sarili at tinignan si Serena na mahimbing pa rin ang tulog sa sofa. Iniwan niya ang isang tala na nagsasabi na kailangan niyang pumunta sa trabaho ngunit babalik agad. Inilagay niya ang remote ng TV at ilang merienda sa abot ng kanyang kamay, umaasa na magiging komportable at ligtas siya sa kanyang pagkawala. Pagdating niya sa ospital, walang oras para mag-relax dahil agad siyang nilapitan ng isang nurse na may hitsura ng pagmamadali. Dr. James, kailangan kang makita agad ni Mr. Cohen sa kanyang opisina, sabi niya. Sa pagsikip ng kanyang dibdib, tinungo ni James ang opisina ng punong sirujano. Pagpasok, nakita niya si Cohen na nakaupo sa kanyang mesa, seryoso at walang kompromiso ang anyo. Umupo ka, James, utos ni Cohen nang walang preno. Sumunod si James, pinapanatili ang kanyang komposyur. May mga bulong-bulungan na nakakabahala. Simula ni Cohen, matatag at malubha ang tono. Napabalita na nagsagawa ka ng hindi autorisadong operasyon sa isang bata kagabi. Huminga ng malalim si James bago sumagot, "Opo, sir, kritikal ang sitwasyon. May bali sa braso si Serena na nangangailangan ng agarang pangangalaga at sa iyong kawalan, pinili kong ituloy ang operasyon." Napabuntong hininga si Cohen, minasahe ang kanyang noo sa pagkabahala. "Bagaman kinikilala ko ang iyong mabuting intensyon, James, may mga proseso tayo para sa isang dahilan. Ang iyong mga aksyon, gaano man kahusay ang intensyon, ay naglalantad sa ospital sa mga potensyal na panganib. Ito ay isang bagay na hindi ko maaaring balewalain." Tumindi ang tensyon sa dibdib ni James. Naiintindihan niya ang punto ni Morris, ngunit hindi niya matanggap ang ideya na pabayaan ang agarang sakit ni Serena. "Naiintindihan ko, sir." Matapos magpasalamat ng paulit-ulit, tinapos ni Amanda ang tawag. Pagkatapos idiskonekta, ibinaling ni James ang kanyang tingin kay Serena na mahimbing na natutulog sa guest room habang pinapakalma ang sariling mga nerbiyos. Naisip niya na mahalagang tiyakin kay Amanda ang kaligtasan ng kanyang anak. Tahimik upang hindi magising si Serena, kumuha siya ng litrato sa kanya at ipinadala ito kay Amanda kasama ang simpleng mensahe. "Nandito si Serena, ligtas at maayos. Maghihintay ako sa iyo sa ibinigay na address." Parang bumabagal ang oras para kay James. Ang bawat minuto ay tila mas mahaba sa huli, habang pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang mga nerbiyos, na alam na puno ng pag-aalala ang ina ni Serena. Biglang nabasag ang katahimikan ng matinding tunog ng doorbell. Maingat na lumapit si James sa pinto. Inaasahan si Amanda, ngunit sinalubong siya nito at ng dalawang pulis na seryoso ang mukha. "Ikaw ba si James?" tanong ng isa sa mga pulis. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan. Naramdaman ni James ang lamig na dumaloy sa kanya. "Kailangan naming makausap ka. Maaari mo ba kaming samahan?"
hiling ng isa pang pulis na may hawak ng posas. Si Amanda, ang kanyang mga matay puno ng luha, ay matinding nakatingin kay James. Nasaan ang anak ko? Tanong niya, nanginginig ang boses sa takot. Bago pa man siya makasagot, pinusasan siya ng mga pulis at sinimulang akayin palayo. Sandali! Protesta ni James, sabik na linawin. Nandito si Serena, ligtas. Tinutulungan ko lang siya. Sa kabila ng kanyang pakiusap, nanatiling walang imik ang mga pulis. Pinanatili siyang nakaposas habang pumasok sila sa apartment. Ma'am, maaari mo ba kaming dalhin kung nasaan ang bata? Tanong ng isang pulis kay Amanda. Sa isang tango na nanginginig pa rin, itinuro niya ang guest room. Doon, nakahiga si Serena sa kama, ang kanyang braso'y nasa cast, ang kanyang ekspresyon ay halo ng ginhawa at pagkalito. Habang lumuhod si Amanda sa tabi niya, marahang hinaplos ang kanyang buhok, bumulong siya, ayos lang siya. Sinuri ng mga pulis si Serena na nanatiling hindi nagambala sa kanyang pagtulog. Lumapit ang isang pulis kay James na nakaposas pa rin. Sir, mukhang may pagkakamali tayo. Ayusin natin ito ngayon. Maaari mo bang ikuwento kung ano ang nangyari? Si James na nakahinga ng maluwag ay detalyadong isinalaysay ang kanyang pagkikita kay Serena sa parke. Kung paano niya ito dinala sa ospital at ang sumunod niyang papel sa kanyang pangangalagang medikal. Maingat na nakinig si Amanda, lumambot ang kanyang mga tampok habang ikinukwento ni James ang mga pangyayari. Kinikilala ang kanyang pagsisikap na tulungan ang kanyang anak. Nataranta ako, inamin ni Amanda sa pulis. Akala ko siya'y dinukot, ngunit ngayon malinaw na talagang tinutulungan niya ito. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis bago nagsalita ang isa. Mukhang malapit na tayong umabot sa katotohanan, ngunit kailangan nating marinig ang kwento ng batang babae para sa buong pag-unawa. Nagpasalamat si Amanda sa mga pulis at inanyayahan ang lahat na umupo para masinsinang pag-usapan ang mga pangyayari. Sa nanginginig na boses, sinimulan ni Amanda na ilarawan ang araw na nawala si Serena. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang lumalaking pag-aalala nang hindi bumalik ang kanyang anak mula sa paglalaro. Maingat na nakinig ang mga pulis habang isinasalaysay niya ang paghihirap ng mga oras na yon hanggang sa nakahinga siya ng maluwag sa tawag ni James. Si Serena, bahagyang groggy, ay madaling nagising at, nang makita ang kanyang ina, ay mabilis na yumakap dito. Nakaramdam ng seguridad. Ma'am, malaking tulong si Tito James. Nasaktan ang braso ko at dinala niya ako sa ospital. Siya pa nga ang nag-opera at nag-alaga sa akin. Malinaw ngunit payak na ikinuwento ni Serena. Mahigpit ang yakap sa kanyang ina. Nagpalitan ng tingin ang isang pulis sa pagitan ni na James at Amanda at nagsabi, Ma'am, mukhang may pagkakamali. Mukhang tumulong lang talaga si James sa iyong anak. Si Amanda, ngayon ay mas kalmado, ay tumingin kay James na may pagpapahalaga. James, hindi ko maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat. Nagpanik ako, inisip ang pinakamasama. Pakiusap tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad sa pagkakasangkot ng pulis. Sabi niya puno ng emosyon ang kanyang boses. Nag-alok si James nang nakapapawi ng loob ng ngiti sa kabila ng natitirang stress mula sa mga pangyayari. Ayos lang, Amanda. Maaring kumilos ng katulad ng sinumang magulang sa iyong sitwasyon. Salamat na ligtas na si Serena ngayon. Nais ng mga pulis na lubos na maunawaan ang konteksto, humiling sila ng karagdagang paglilinaw. James, maaari mo bang ikwento sa amin kung ano talaga ang nangyari? Tanong ng isa sa mga pulis. Sumang-ayon si James at sinimulang ilatag kung ano ang nangyari. Ako ay isang siruhano. Pagkatapos ng aking shift sa ospital kahapon, nakita ko si Serena sa parke. Mag-isa siya, balisa at maliwanag na nasasaktan. Nabanggit niya na siya ay nahulog at nakararanas ng malaking sakit. Napagtanto ko na kinakailangan ang agarang aksyon upang hindi lumala ang kanyang kalagayan.
Maingat na nakinig ang mga pulis at sumulat ng tala habang nagpatuloy si James. Dinala ko si Serena sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Nagpa-x-ray kami at natuklasan na bali ang kanyang braso. Sa kawalan ng punong siruhano at dahil sa kagyat na kalikasan ng sitwasyon, pinili kong isagawa ang operasyon sa aking sarili. Ito ay isang simpleng pamamaraan, ngunit mahalaga para sa kanyang mabilis na paggaling. Nagbago ang ekspresyon ni Amanda habang kinikilala ang seryosong sitwasyon na hinarap ni James. Pagkatapos ng operasyon, dahil hindi maaaring manatili si Serena sa ospital nang hindi nakukumpleto ang ilang formalidad, dinala ko siya sa aking apartment. Nais kong matiyak na siya ay komportable at ligtas, dagdag ni James. Sa puntong ito, lumapit ang isa sa mga pulis kay Serena at mahinahong nagtanong, "Serena, tinulungan ka ba ni Dr. James tulad ng kanyang inilarawan?" "Oo, malaki ang tulong niya. Sobrang sakit at maayos niya akong inalagaan," kumpirma ni Serena, yakap pa rin sa kanyang ina. Si Amanda na lumuluha ay nagsalita sa mga pulis. "Siya ang tagapagligtas ng aking anak. Natakot ako na siya ay dinukot, ngunit malinaw na ngayon na talagang tinulungan niya ito." Nagpalitan ng tingin ang mga pulis at sa wakas, isa ang nagtapos. "Sir, ngayong malinaw na ang lahat, tatanggalin namin ang posas." Pagkatapos ay pinalaya nila si James na minasahe ang kanyang mga pulso na may ginhawa at hinarap si Amanda. "Pasensya na sa abalang ito, James. Sa aking pagkawalang pag-asa, natakot ako sa pinakamasama," sabi ni Amanda, umiiyak. Pagkatapos ng mga magulong pangyayari noong nakaraang gabi, nakilala ni James ang pangangailangan na harapin ang kanyang pagkatanggal sa ospital. Sa pagtiyak ni Amanda ng suporta, handa silang harapin ang mga kahihinatnan ng magkasama. Pagdating nila sa ospital, dumiretso sila sa opisina ni William. Si Amanda ang nangunguna habang kasunod sina Serena at James. Pagpasok nila, nagulat si William sa kanilang presensya. "James, ano ang dala-dala mo rito?" tanong niya na may halatang inis. "Tinanggal na kita sa trabaho." Bago pa makapagsalita si James, humakbang si Amanda. William, kailangan nating pag-usapan ito. Iniligtas ng taong ito ang buhay ng aking anak. Kailangan niyang kumilos dahil sa pangangailangan." Iginiit niya. Nagulat si William, tanong niya, "At sino ka ba?" "Ako, si Amanda Jackson, anak ni Simon Jackson na may-ari ng ospital na ito." Pagdeklara niya ng may kumpiyansa. Nabigla si William na sinabayan ng pagkagulat ni James sa pagbubunyag. Hindi dapat parusahan si James sa paggawa ng isang kabayanihang gawa. Iniligtas niya ang anak ko at hindi makatarungan na tanggalin siya sa trabaho dahil doon, giit ni Amanda. Si William na sinubukang muling makabawi, sumagot, "Miss Jackson, naiintindihan ko ang iyong punto, pero mayroon tayong mga protokol dito, mga protokol na dapat umangkop sa mga sitwasyong pang-emergency." Mabilis na sumabad si Amanda. "Balak kong pag-usapan ito sa aking ama. Hindi lang dapat ibalik si James sa trabaho, dapat ding kilalanin ng opisyal ang kanyang mabilis at matibay na mga aksyon." Si William na napagtanto na nanganganib ang kanyang posisyon, dahan-dahang tumango. "Sige, makikipag-usap ako kay G. Jackson. Aayusin natin ito." Pag-amin niya. Tumingin si Amanda kay James na may tango. "Halika, James, kailangan nating tiyakin na maayos na malulutas ang bagay na ito." Habang naghihintay sila sa labas, agad na napansin ang pagdating ni Simon Jackson na may autoridad at pag-aalala. Lumapit siya sa kanila, tanong niya, "Amanda, ano ang sitwasyon dito?" Pagtingin kay James at Serena, ipinaliwanag ni Amanda, "Ama, ito si Dr. James. Iniligtas niya ang buhay ni Serena sa isang emergency, ngunit tinanggal siya ni William dahil sa kanyang mabilis na aksyon. Kailangan nating ituwid ang kawalang katarungang ito." Pinag-aralan sandali ni Simon si James bago humiling, "Dr. James, pakikwento ng eksakto kung ano ang nangyari."
Idinetalye ni James ang mga pangyayari mula sa pagkakatagpo kay Serena sa gipit na kalagayan hanggang sa pagsasagawa ng emergency surgery. Si Oscar, na makinig ng mabuti, ay pagkatapos ay nagsalita kay William. Tama ba ang salaysay na ito? Si William, na halatang hindi komportable, inamin, "Opo, G. Jackson, ngunit sumunod ako sa aming mga protokol." Nag-isip sandali si Simon bago nagpasya. "William, napansin ang iyong dedikasyon sa protokol, ngunit kailangan nating maging flexible sa mga emergency. Tama ang ginawa ni Dr. James sa pagliligtas ng buhay. Ikaw ay aalisin sa iyong tungkulin dahil hindi mo ito naunawaan. Dr. Jackson, ikaw na ngayon ang magsisilbing punong siruhano." Napahanga si James sa pagliko ng mga pangyayari. "Sir, wala akong masabi. Salamat," nasabi niya, na halatang gumalaw. Natuwa si Amanda sa resolusyon. Inilagay ni Simon ang isang mapag-alalay na kamay sa balikat ni James, pinayuhan. "Ituloy mo lang ang mahusay na trabaho na iyong ginagawa. Kailangan natin ng mga taong tulad mo sa ospital na ito." Habang lumalabas sila sa opisina, naramdaman ni James ang bagong pag-asa at layunin. "Ikaw ang lahat sa akin, James," sabi ni Amanda. Hinila siya palapit at niyakap din si Serena. "At ikaw ang lahat sa amin," tugon ni Amanda, at binigyan siya ng banayad na halik. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na tinatamasa nina James, Amanda at Serena ang buhay na puno ng pagkakasundo at kagalakan. Tinutulungan nila ang isa't isa sa mga hamon at nagagalak sa bawat maliit na tagumpay, habang lumalalim araw-araw ang kanilang magkakasamang pagmamahal. Ang panahong ito ay minarkahan ng pag-asa at kagalakan habang umuusad ang pagpapakasal nina James at Amanda sa aktibong pagpaplano ng kasal. Maingat na pinili ng mag-asawa ang bawat detalye ng kanilang kasal, mula sa lugar hanggang sa menu at mga pagsasaayos ng bulaklak. Ipinagdiriwang ang kanilang pag-ibig sa bawat desisyon. Si Serena, ngayon ay 11 na taong gulang, ay nasasabik na maging maid of honor at aktibong lumahok sa mga paghahanda. Ang kanyang kasabikan ay nagdagdag ng masiglang sigla sa kanilang tahanan. "Ma'am, tingnan mo itong damit. Sa tingin ko ito ang tamang-tama para sa seremonya," sabi ni Serena. Ipinakita kay Amanda ang isang katalogo ng mga damit ng abay. "Maganda, Serena. Subukan natin ang ilan para mahanap ang pinakabagot sa iyo," tugon ni Amanda, ngumingiti ng mainit. Habang nakatuon sina Amanda at Serena sa mga detalye ng seremonya, si James naman ang namahala sa pagplano ng reception, determinadong siguruhin na magiging perpekto ang lahat. Sa kabila ng mga hamon at paminsan-minsang stress, ang pagkakaisa at pagmamahal ng pamilya ay nagpatibay sa kanila laban sa anumang balakid, na lutas sa pamamagitan ng pasensya at magkakasamang suporta. Minsan, ito ay nakaka-stress, ngunit tandaan, magkasama tayo rito, at sa huli, ito ay magiging perpekto dahil tungkol ito sa atin, magkasama, pagtiyak ni James kay Amanda sa isang partikular na stressful na sandali. "Tama ka, James. Ang mahalaga ay ipinagdiriwang natin ang ating pag-ibig at pamilya," sabi ni Amanda. Ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng ginhawa. Habang papalapit ang araw ng kasal, tumindi ang excitement sa mga kaibigan at pamilya, sabik na makibahagi sa pagdiriwang. Ang kapaligiran sa bahay ay halo ng mga huling paghahanda at kalmadong kasiyahan na tanging tunay na pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Sa lahat ng paghahanda ay nasa lugar na, ang lugar ay napalamutian, ang menu ay pinal na, at ang mga imbitasyon ay naipadala na, handa na sina James, Amanda at Serena na simulan ng bagong kabanata ng kanilang mga buhay, napapalibutan ng pagmamahal ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa gabi bago ang kasal, nag-enjoy sila ng isang mapayapang hapunan sa bahay, puno ng tawa at ibinahaging mga alaala. Pinahahalagahan ng bawat isa
Si James tumingin kay Amanda at Serena, nakaramdam ng malalim na pasasalamat. Bukas ay magiging araw na hindi malilimutan at labis akong nagpapasalamat na kapiling ko kayong dalawa. Sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Ganon din ang nararamdaman namin tungkol sa iyo, James, tugon ni Amanda habang masigasig na tumango si Serena. Dumating ang araw ng kasal na may halo ng emosyon at aktibidad. Ang bahay ay abala sa mga kaibigan at pamilya na nag-aambag sa mga huling pag-aayos. Si Serena, na kumikinang sa kanyang damit bilang maid of honor, ay isang alimpuyo ng enerhiya, tinitiyak na ang lahat ay ayos lang. Ang seremonya ay itinakda sa isang kaakit-akit na hardin na namumulaklak ng mga bulaklak kung saan ang mga hilera ng puting upuan ay humantong sa isang altar na pinalamutian ng mga garland at laso. Ang ethereal na tunog ng isang harp ay pumuno sa hangin na nagpapataas sa mahiwaga at mapayapang setting. Sa loob ng silid ng paghahanda, si Amanda, na nagniningning sa kanyang marikit na wedding gown, ay napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya, nasisiyahan sa masayang pag-asa sa araw. Nagtataglay ng mainit at nakakaaliw ng ngiti si Amanda. Nararapat ito sa iyo, James, at nandito ako upang suportahan ka sa anumang kailangan mo. Ang mga sumunod na araw matapos ang pagbubunyag ni Amanda ay nagdala ng malalaking pagbabago sa buhay ni James. Ang kanyang promosyon bilang punong siruhano ay naging kilala sa buong ospital, nagdulot ng halo ng respeto at interes sa kanyang mga kasamahan. Ngunit, ang matatag na presensya ni Amanda at Serena ang tunay na nagbago sa kanyang buhay. Nagsimula sina James at Amanda na gumugol ng mas maraming oras ng magkasama, sa simulay sa ilalim ng pagkukunwaring may kinalaman sa ospital. Ang kanilang mga pagpupulong sa tanghalian o kape ay mabilis na lumampas sa mga pag-uusap tungkol sa trabaho, na naging tunay na sandali ng koneksyon at pag-uunawa. Si Amanda ay hindi lamang matalino at determinado, ngunit mayroon din siyang malakas na pakiramdam ng katarungan. Iginagalang niya si James para sa kanyang kadalubhasaan sa pag-opera at gayon din ay naantig sa kanyang awa at kabayanihan. Kay Amanda, natagpuan ni James ang isang matatag na taga-suporta, isang taong nakakaintindi sa mga nuances ng kanyang karera at sumusuporta sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Lumipat ang mga pag-uusap mula sa mga profesional na paksa patungo sa mga mas personal na bagay tulad ng mga pangarap sa buhay, takot at mga kwento ng pamilya. Ibinahagi ni James ang tungkol sa kanyang ina na si Kelly na nagbigay inspirasyon sa kanyang landas sa medisina, habang isinalaysay naman ni Amanda ang kanyang mga karanasan noong bata pa siya at ang mga halagang itinuro ng kanyang ama na si Simon. Si Serena nasiyahan din sa pakikisama kay James. Minahal niya ang mga pagbisita niya at ang mga mapagmahal na kilos na palagi niyang ipinapakita, maging sa pagtulong sa kanyang takdang aralin o sa paglalaro sa parke. Kay Serena, naging isang figura ng ama si James na nagbigay ng seguridad at pagmamahal. Ang kanyang palaging nakangiti ay patunay sa mapag-arugang kapaligiran na bumabalot sa kanya. Isang hapon, habang sila'y naglalakad sa parke, hinawakan ni Serena ang kamay ni James. Si Amanda, na nakamasid sa malambing na interaksyon na ito, ay nakaramdam ng init at kasiyahan. Ang relasyon sa pagitan nila ay nagiging isang bagay na pampamilya at lubos na nakakaaliw. Tito James, sasama ka ba sa amin sa hapunan ngayong gabi? Tanong ni Serena, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Tumingin si James kay Amanda nang ngumiti bilang pagsang-ayon. Siyempre, Serena, gusto ko yan. Tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng tunay na kaligayahan. Nang gabing iyon, ang kanilang hapunan ay masaya at puno ng tawanan at mga ibinahaging kwento.
Ang tahanan ni Amanda na dati ay umiitsyo sa kalungkutan, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa sigla at init. Si Serena ay nagningning sa tuwa at lumaki ang puso ni Amanda nang makita ang kanyang anak na ganap na masaya. Mamaya habang gumuguhit si Serena sa sala, nagbahagi sina Amanda at James ng tahimik na sandali sa kusina. Salamat sa lahat, James. Nagdala ka ng malaking kasiyahan sa aming buhay. Pagpapasalamat ni Amanda. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Amanda. Ikaw at si Serena ay nagdala rin ng malaking kaligayahan sa aking buhay. Tunay akong nakakaramdam na ako'y nasa bahay dito, tugon niya. Ang kanyang nangiti ay sumasalamin sa kanyang init at kasiyahan. Ang koneksyon sa pagitan ni na James at Amanda ay lumalalim, lumalampas sa simpleng pagkakaibigan patungo sa isang bagay na malalim at hindi masabi. Isang bono na itinayo sa mutual na respeto, paghanga at lumalagong pagmamahal. Habang papalapit ang gabi sa pagtatapos, nagpaalam si James kina Amanda at Serena na nangakong babalik agad. Naglakad pabalik sa kanyang apartment. Pinagnilayan niya ang kanyang kapalaran sa pagkakatagpo ng mga kahangahangang tao. Nadama niyang binubuo niya ang isang buhay na ipagmamalaki ng kanyang ina, si Kelly, isang buhay na puno ng pagmamahal, layunin at pakiramdam ng pag-aari. Nadama ni Amanda ang malalim na kasiyahan habang pinapatulog niya si Serena. Ang mga pagbabago sa kanyang buhay na malaki ang kontribusyon ni James ay nagpuno sa kanya ng umaasang pag-asa para sa hinaharap. Pinatay ang mga ilaw at nag-ayos na para sa gabi. Ang kanyang mga iniisip ay nagtagal sa mga pangakong posibilidad na dala ng pagkakaroon ni James sa kanyang tabi. Araw-araw, ang koneksyon sa pagitan ni na James, Amanda at Serena ay lalong lumalim, bumubuo ng matibay na bono na nakaugat sa pagmamahal at pagsasama. Ang oras ay tila lumilipad habang lumalakas ang kanilang relasyon, na minarkahan ng di mabilang na sandali ng ibinahaging kasiyahan at pag-unawa. Natuklasan ni James na ang rutina na puno ng tawanan at mutual na suporta ay nagkumpirma ng kanyang kahandaan na dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas. Isang gabi, sa isang hapunan na puno ng mga kwento sa paaralan ni Serena at mga anekdota ni Amanda sa ospital, nakahanap si James ng perpektong sandali upang ipahayag ang kanyang damdamin. Sa halo ng nerbiyos at katiyakan, hiningi niya kay Amanda na mag-usap sila ng pribado pagkatapos ng hapunan. "Siyempre, James," sagot niya, ang kanyang ngiti ay may halong kuryosidad. Pagkatapos, habang abala si Serena sa pagguhit, lumabas sina James at Amanda sa porch, kung saan ang malamig na hangin ng gabi at ang mahinang bulong ng lungsod ay lumikha ng isang intimate na setting. Hawak ang kamay ni Amanda, sinimulan ni James. "Sa nakalipas na ilang buwan, ikaw at si Serena ay naging pamilya ko. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito dati at ayaw kong magbago ito kailanman." Si Amanda, na halatang naantig, ay naghintay sa pag-asa. Huminga ng malalim si James at nagpatuloy, "Amanda, mahal kita. Mahal ko si Serena at gusto kong maging tunay tayong pamilya. Gusto mo bang maging kasintahan ko?" Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Naluha si Amanda habang ngumiti siya sa kanya. "James, mahal din kita. Wala nang iba pa akong gustong mangyari kundi ang makasama ka." "Oo, magiging kasintahan mo ako," sagot niya. Niyakap siya ng mahigpit. Ang kanilang halik ay nagsimula ng bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Si Serena, na nangakaw ng tingin mula sa malayo, ay lumapit na may malawak na ngiti. "Tito James, magiging atin ka na ba talaga ngayon?" tanong niya nang may kabataang kasabikan. "Oo, Serena. Ngayon, tayo na ay tunay na pamilya," tugon ni James. Binuhat siya at iniikot sa hangin na may kagalakan. Sa opisyal na pagsisimula ng kanilang relasyon, hindi lamang personal na bono ang ibinahagi ni na James at Amanda, kundi pati na rin ang isang profesional na pakikipagtulungan na umunlad sa ospital.
Tumaas ang respeto kay James sa mga kasamahan dahil sa kanyang kahusayan sa pag-opera at empathetic na pamumuno. Nadama ng mga pasyente ang tunay na seguridad at kumpiyansa sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinikilala siya bilang isang doktor na tunay na nagmamalasakit sa kanilang kagalingan. Samantala, si Serena ay nagalak sa katatagan ng permanenteng presensya ni James. Ang kanyang mga araw ay mas maliwanag, puno ng mga bagong karanasan sa pag-aaral at ang nakaaaliw na katiyakan ng kanyang pagmamahal at proteksyon. Ang pamilyang kanilang itinayo ay isang santuwaryo ng pagmamahal at init. Isang maaraw na katapusan ng linggo, nagpasya ang trio na mag-enjoy sa isang picnic sa isang kalapit na parke. Ang hapon ay perpekto, puno ng tawanan, malilikot na laro at ibinahaging mga kwento. Habang pinapanood ni James sina Amanda at Serena na naglalaro, nadama niya ang labis na kapayapaan. Alam niya sa kabila ng anumang hinaharap na hamon na tunay niyang natagpuan ang kanyang lugar sa mundo. Doon kasama sila. James, ikaw ang mundo ko, deklara ni Amanda. Niyakap siya ng mahigpit. At ikaw ang mundo namin, tugon ni Amanda. Binigyan siya ng banayad na halik. Ang buhay para kay James, Amanda at sa kanilang anak na si Serena ay umusbong na may halo ng pagkakasundo at kaligayahan. Magkasama, hinarap nila ang mga balakid ng buhay, lagi silang nandoon upang suportahan ang isa't isa at sila ay nagdiwang sa bawat maliit na tagumpay. Lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahal sa bawat araw na lumipas, nagdadala ng sariwang pag-asa at mga bagong oportunidad. Ang mga buwan bago ang kasal ni na James at Amanda ay puno ng masiglang mga aktibidad at paghahanda. Habang pinaplano nila ang kanilang kasal, bawat maliit na aspekto ay maingat na pinag-isipan mula sa pagpili ng venue hanggang sa menu at mga pagsasaayos ng bulaklak, ipinagdiriwang ang kanilang pagsasama sa bawat hakbang. Si Serena na 11 taong gulang ay hindi maitago ang kanyang excitement. Nasasabik siyang maging maid of honor at lubos na nakikibahagi sa proseso ng pagpaplano. Ang kanyang masiglang espiritu at excitement ay nagdala ng masayang enerhiya sa kanilang tahanan. Pinupuno ito ng tawanan at masayang pag-asa. Mom, tingnan mo itong damit. Mukhang perpekto ito para sa seremonya, sabi ni Serena. Ipinakita kay Amanda ang isang katalogo ng damit ng Maid of Honor. Mukhang maganda nga, Serena. Subukan natin ang ilan para mahanap ang pinakabagay sa iyo. Tugon ni Amanda na may mainit ng ngiti. Habang nakatuon sina Amanda at Serena sa mga detalye ng seremonya, si James naman ang namahala sa pag-aayos ng resepsyon na layuning gawing perpekto ang kanilang mahalagang araw at tiyakin na ang bawat detalye ay hindi malilimutan. Gayunpaman, ang yugto ng pagpaplano ay may sarili ring mga hamon. Madalas ang mga sandali ng stress at mahihirap na desisyon, ngunit ang kanilang malakas na bono ng pamilya at mutual na pagmamahal ay nakatulong sa kanila sa bawat kahirapan sa pamamagitan ng pasensya at collaborative na pagsisikap. Alam kong minsan ito ay nakakabigla, ngunit magkasama tayo rito at sa huli magiging perpekto ito dahil tayo ay nagkakaisa. Pinatitiyak ni James kay Amanda, pinaaaliw siya sa isang stressful na sandali. Tama ka, James. Ang pinakamahalaga ay ipinagdiriwang natin ang ating pag-ibig at ang ating pamilya. Sumang-ayon si Amanda, ngumingiti ng nakaaaliw. Habang papalapit ang araw ng kasal, nadama ang excitement. Sabik ang mga kaibigan at pamilya sa pagdiriwang at ang kapaligiran ay puno ng pag-asa. Ang bahay ay abala sa mga huling pag-aayos, ngunit mayroon ding kalmadong kasiyahan na dala lamang ng tunay na pag-ibig. Nang handa na ang lahat, ang venue ay napakaganda sa kanyang eksklusibong mga dekorasyong floral. Ang mga menu ay inihanda at ang mga imbitasyon ay naipadala na. Handa na sina James, Amanda at Serena na magsimula ng bagong kabanata sa kanilang mga buhay na papalibutan ng kanilang mga mahal sa buhay.
Sa bisperas ng kasal, nag-enjoy ang pamilya sa isang payapang hapunan sa bahay, nagbahagi ng mga tawa at kwento at pinahalagahan ang bawat isa. Tumingin si James kina Amanda at Serena, nakaramdam ng malalim na pasasalamat sa kanilang presensya sa kanyang buhay. Bukas ay magiging araw na hindi malilimutan at labis akong nagpapasalamat na kapiling ko kayong dalawa, sabi ni James na may damdamin. Ganun din ang nararamdaman namin para sa iyo, James, tugon ni Amanda habang masigasig na tumango si Serena. Dumating ang inaasahang araw ng kasal na may halo ng mga emosyon, excitement, nerbiyos at kasiyahan. Ang bahay ay buhay na buhay mula sa maagang oras, kasama ang mga kaibigan at kamag-anak na tumutulong sa mga huling pag-aayos. Si Serena, na kumikinang sa kanyang damit bilang maid of honor, ay isang alimpuyo ng aktibidad. Tinitiyak na ang lahat ay walang kapintasan. Ang venue ng hardin na napapalibutan ng mga makukulay na bulaklak ay magandang inayos. Sigurado ako, ipagmamalaki ka niya, sagot ni Amanda. Pinipisi lang kanyang kamay bilang suporta. Ipinapakita mo araw-araw ang lakas at kabutihan na namana mo sa kanya. Tumingin ka lang sa ating pamilya, sa iyong trabaho, sa pagmamahal at pangangalaga na iyong ibinibigay. Nagbigay si James ng malalim na buntong hininga, tumingin sa kanyang mga anak na naglalaro sa liwanag ng paglubog ng araw at ngumiti ng may pasasalamat. Tama ka, Amanda. Ang pagkakaroon ng isang pamilya na puno ng pagmamahal, isang karera na nagbibigay inspirasyon, at pagkakataon na makatulong sa iba, ito ang mga pangarap niya para sa akin. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy si James sa kanyang pag-akyat sa larangan ng medisina, hindi lamang bilang isang mahusay na siruhano kundi bilang isang mentor at inspirasyon sa mga bagong doktor. Ang kanyang kakayahang gabayan ng susunod na henerasyon ay nagpatingkad sa kanyang reputasyon sa ospital at sa mas malawak na komunidad. Si Amanda bilang kanyang kasama ay patuloy na kinikilala hindi lang sa kanyang suporta kay James, kundi sa kanyang sariling mga kontribusyon sa ospital. Ang kanilang pagtutulungan bilang mag-asawa ay hindi lamang nakatulong sa kanilang mga personal na karera, kundi nagbigay din ng matatag na pundasyon para sa kanilang lumalaking pamilya. Si Serena, habang papalapit sa kanyang kabataan, ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kanilang pag-aalaga. Ang suporta at paghihikayat na natanggap niya mula sa kanyang mga magulang ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang habulin ang kanyang mga pangarap at tuparin ang kanyang potensyal. Ang kanyang kagalakan at sigasig sa pag-aaral ay nagpatibay pa sa kanyang relasyon sa kanyang kapatid na si Liam. Si Liam, mula sa kanyang kapanganakan, ay naging simbolo ng kasiyahan. Ang kanyang masiglang enerhiya at mapagmahal na kalikasan ay patuloy na bumihag sa puso ng bawat isa sa paligid niya. Ang malalim na bono sa pagitan ng magkapatid kasama si Serena na palaging nagbabantay at nakikipaglaro kay Liam ay isa sa mga pinakamagandang bunga ng kanilang matibay na pagsasama bilang pamilya. Sa pagmuni-muni sa kanyang sariling buhay, madalas na naiisip ni James, ang kanyang ina, si Kelly, na ang dedikasyon at pagmamahal ay malalim na nakaimpluwensya sa kanyang pagpili ng karera sa medisina. Bagamat wala siya upang makita ang lalaking kanyang naging, nadama ni James ang kanyang presensya sa bawat buhay na kanyang nailigtas, ipinagpatuloy ang kanyang ligasiya ng pag-aalaga at habag. Isang tahimik na gabi pagkatapos ng mahabang araw sa ospital, nakaupo si James sa kanilang porch. Pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro. Sumama si Amanda sa kanya, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Madalas kong iniisip ang tungkol sa aking ina kamakailan, ibinahagi ni James, ang kanyang tingin ay malalim. Labis siyang nagbigay inspirasyon sa akin. Sana ay ipagmalaki niya ako.
Sa ganitong mga sandali ng pagninilay, naramdaman ni James ang pagkakaisa ng kanilang pamilya at na ang bawat araw na ginugol nila ng magkasama ay isang patunay ng lakas ng pagmamahal, katatagan at suporta na bumuo sa kanila. Sila bilang isang pamilya ay hindi lamang nag-navigate sa mga pagsubok at kagalakan ng buhay, ngunit patuloy na humarap sa bawat bagong hamon at pagkakataon na may puso na puno ng pasasalamat at pag-asa. Habang lumalago at lumalago ang kanilang pamilya, si James, Amanda, Serena at Liam ay nadama ang malalim na biyaya ng pagmamahal at suporta hindi lamang mula sa isa't isa kundi mula rin sa kanilang mga kaibigan at pamilya na pinapalibutan sila ng pagmamahal at suporta. Ang kanilang paglalakbay na magkasama ay nagbigay diin sa walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal, katatagan at lakas ng pamilya na nagtatakda ng isang matibay na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng harapin ang mga pakikipagsapalaran at hamon ng buhay na may pusong puno ng pasasalamat. Amanda ay tumugon ng may init. Ipinagmamalaki ka niya, James. Naging isang mahusay kang doktor, isang kamanghamanghang ama at isang mapagmahal na asawa. Ang espiritu ng iyong ina ay nagliliwanag sa lahat ng iyong ginagawa. Masaya at payapa, inamin ni James ang mayamang buhay na kanyang itinaguyod, isang buhay na puno ng pagmamahal, layunin at ang pagpapatuloy ng mapag-arugang pamana ng kanyang ina. Alam niyang anuman ang hinaharap, haharapin ito ng kanyang pamilya ng magkasama. Ang kanilang pagmamahal ay isang matatag na haligi. Habang sila ay nagtatamasa ng mga sandaling ito, si Morris, isang dating kasamahan, ay nakakaranas ng sarili niyang mahalagang pagbabago. Pagkatapos ng isang kritikal na pangyayari sa ospital na humantong sa kanyang pagkakatanggal, si Morris ay napaisip sa kanyang mga nakaraang aksyon at propesyonal na etika. Napagtanto niya ang pangangailangan para sa habag at pagiging bukas sa kanyang pamamaraan sa medisina, kaya nagpasya siyang baguhin ang sarili at maghanap ng bagong oportunidad sa ibang lungsod, sabik na gamitin ang mga natutunan mula sa kanyang karanasan kay James at iba pa. Pagkalipas ng ilang linggo ng paghahanap, nakakuha si William ng posisyon sa isang kilalang ospital na tanyag sa kahusayan nito sa pangangalaga sa pasyente. Ang bagong papel na ito ay nagbigay sa kanya ng isang sariwang simula, isang pagkakataon na ipatupad ang mga mahalagang aral na natutunan niya tungkol sa empatiya at pangangalaga sa pasyente. Habang si William ay nagsasanay sa kanyang bagong trabaho, niyakap niya ang bawat araw na may kababaang loob at dedikasyon sa serbisyo, laging isinasaalang-alang ang malalim na epekto ng kanyang mga desisyon sa buhay ng kanyang mga pasyente at kanilang mga pamilya. Isang araw, habang sinusuri ang mga kaso ng mga bagong pasyente, nakatagpo si William ng isang file na tumagos sa kanya. Isang batang may malubhang karamdaman na katulad ng isang mahirap na kaso na minsang hinawakan ni James. Napagtanto ang pagkaapurahan, hinarap ni William ang sitwasyon ng may empatiya at determinasyon. Tinipon niya ang kanyang koponan, binigyang diin ang pangangailangan ng mabilis at mapagmalasakit na pagkilos. Sa ilalim ng gabay ni William, nagsikap ang koponan at nagtagumpay na patatagin ng bata. Sinimulan ang kinakailangang paggamot. Ang mga magulang, labis na nagpapasalamat, ay lumapit kay William. Dr. William, hindi namin maipahayag kung gaano kami nagpapasalamat. Binigyan mo kami ng pag-asa nang akala namin nawala na ang lahat. Ibinahagi nila habang umiiyak. Sa kanyang damdamin, taos-pusong sumagot si William. Ginawa ko lamang ang dapat gawin ng sinuman sa amin dito. Ang kalusugan at kapakanan ng aming mga pasyente, ang aking pangunahing prioridad. Sa mga sumunod na buwan, si William ay nagkamit ng respeto at paghanga ng kanyang mga kasamahan at pasyente sa ospital.
Hindi lang niya dinala ang kanyang malawak na kaalaman sa medisina, kundi pati na rin ang isang bagong pananaw sa pangangalaga na inuuna ang habag at holistic na pamamaraan. Ang kanyang pagbabago ay halatang halata sa mga nasa paligid niya, kaya't naging minamahal na tao hindi lang dahil sa kanyang husay sa medisina, kundi dahil din sa kanyang taos-pusong pamamaraan ng pag-aalaga. Salamat sa inyong pagtutok sa kwento ngayon. Kung nahanap ninyo itong nakaka-inspire, mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa mga kwentong tulad nito. Huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng inyong mga saloobin tungkol sa paglalakbay ni William. Kita-kits sa susunod na video.